Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Nais ko po kayong dalhin kung papaano po ang Jesus na ito ay naghirap para lamang ang ating mga kasalanan ay mapatawad niya. Dr. Acuña, trauma surgeon po siya. Ipinaliwanag niya kung anong hirap ang dinanas po ng tagapagligtas na ito. Noong manalangin po si Jesus ng Gethsemane sa bundok ng Olibo upang doon ay makipag-ugnayan sa Diyos Ama. At habang siya nakikipag-ugnayan sa Diyos Ama, nakasama niya yung tatlo kanyang alagad. Ang sabi na ba na nakasulatan, umatak yung pawis at dugo ng Panginoong Jesucristo. At ipinaliwanag po ni Dr. Acuña na kapag ang tao ay dumaranas ng napakatinding depresyon, napakatinding problema, nalalagot, pumuputok yung kanyang maliliit na ugat dahil sa pressure ng damdamin na kanyang nararanasan. Kaya daw, pwedeng pumatak na parang pawis yung dugo ng tao. At ganyan po yung nangyari kay Jesus. Kasi kung bilang tao si Jesus, ayaw niya sana na gawin. Ang sabi niya, kung pwede lamang na ang sarong ito ay huwag dumaan sa akin, ang sabi ni Jesus. 3 beses siyang pabalik-balik, hindi siya natulog magdamag. Kaya nga mag-isa si Jesus na nakikipag-usap sa Diyos Ama, hirap na hirap ang kanyang damdamin, naglalaban ang kanyang puso kung siya ba itutuloy o hindi. Pero ang sabi ni Jesus, not my will, but your will be done. Amen? Nang itusok po yung corona, yan po ay isang uri ng halaman, yung corona na yan. No? Buti, corona na nagpapatunay na si Jesus ay tunay na hari, na idiniklara ni Herodes. Ito pong halaman na ito, kapag ito po ay natutuyo, lalo siyang tumitigas. Ang length ng mga tinik na yan ay 2.5 inches. At nang isuot po yan kay Jesus, pinukpok niya yung ulo ng tao. It is the most vascular part of the head. Yan ang lugar na napakaraming mga ugat, napakaraming mga veins, pinakamaraming mga nerves, at masakit kapag po may nagaganap siya. Ilan po kayang tinik ang tumusok sa mga ugat at sa mga nerve ng ulo ng Panginoong Jesucristo? Sumagana ang daloy ng dugo sa ulo ni Jesus. Ilang kaming kasalanan o tinik ang kinontribute mo doon sa ulo ni Jesus? Mali ba pa doon na ito pong scourge? Ano po yung scourge na ito? Sa Tagalog, latigo. Kung nakakita na po kayo ng latigo, yung buntot ng pagi, ako nakakita ako niya nung bata pa ako, yung buntot ng pagi. Puro tinik yun. Nung makikita natin yung mga parts, ito po yari po sa leather, yun wooden. Tapos doon po, yung makikita ninyo, yung mayroong mga suyak, at mayroong mga sheep bone, yung mga buto ng mga hayop, ilalagay po dyan at tutulisin po yun, parang hinahasa-hasa. Tapos mayroong pabigat nayari sa tingga, lead ball, lead piece. At pag inihiyampas po yan, ang sabi, ilang hampas, 39 times po ang nakamit po na Panginoong Jesucristo na hampas. Sa unang hampas po, yung epidermis, yung skin. At habang hinahampas po, dadaanan ang endodermis, yung susunod na skin. At habang hinahampas, mawawasak yung muscle. Kasabay na ang madaming mga ugat at mga nerves na dadaanan. At dahil doon, sasagana ang pagtigis ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At yung cross,
Sa panahon ng mga Romano, siyang mabigat ay ito po yung kamay ni Jesus nakatali. At sa bawat pagdapa ni Jesus, babagsak sa likuran niya 100 to 120 pounds. Hindi niya kayang tumayo yan dahil babagsak dito yan, yung kanyang ribs ay pwedeng masira at tunay na yung dibdib niya bumabagsak. Ay ilang beses po ba nangyari yan? 3. Tapos yung pako. Ang haba po niyan ay 5 to 7 inches long. Saan yan po nilagay? Dito sa wrist. Yung middle wrist po na ito, yung gitna. Ang sabi po ni Dr. Acuña, yan po yung lugar na matindi at may ugat po na special dyan. Yan po ay masakit na masakit, no, kapag dyan ka natusok. Ang English po nun, excruciating pain. Ibig sabihin, hindi mo ma-define, ma-describe na sakit. Sa paghinga ng Panginoon, inhale, mararamdaman yun, hahatakin yung katawan. At sa kanyang pag-exhale, ganun din ang mararamdaman niya. Marami ang nagulat nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos di siya makilala kung tao nga siya. Mahamon tayo na ang ginawa ng Panginoon Kristo ay totoo na dahil sa pag-ibig ng Diyos, nakita niya ang masama na kalagayan ng tao dahil siya po ay hiwalay sa Diyos. Originally, kaya ginawa ng Diyos ang tao upang makapiling niya. Upang maipadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. Pero tayong mga tao, humiwalay. Tayong mga tao ang nagdesisyon na ayoko sa iyong Diyos ko. Pero ang Diyos, kahit ayaw nyo sa akin, iibigin ko kayo. Kahit ayaw nyo na lumapit sa akin, lalapit ka ako sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon, kaya nga pinakita ng Ama, binigay niya kanyang bugtong na anak, no, para tayo ay muling mapalapit sa pamamagitan ni Jesus. Ano po kaya ang pwede natin maging tugon? Yun sa inyo po na hindi pa nagdidesisyon, nakilalanin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Ang sabi po ni San Pablo, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang mananampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Si Jesus, sabi ng kasaysayan, ay pinadala ng Diyos upang maging tagapagligtas. Pero ang pagiging tagapagligtas ng Diyos na Jesus ay nagkakaroon lang ng kapangyarihan kapag tayo ay nagdesisyon na sabihin natin kay Jesus, Panginoong Jesus, kinikilala kita bilang aking tagapagligtas. Yumuko po ang gustong magsabi niya. Sumunod po kayo sa panalangin, Amang Banal, dahil sa iyong pag-ibig sa akin, na ibinigay mo si Jesus upang magsilbing aking tagapagligtas. Kinikilala kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan, na nagsilbing tinik sa iyong ulo, nagsilbing pako sa iyong mga kamay, at inihampas sa iyong mga likod, na tunay na tumigis ang masagana mong dugo upang hugasan ang aking kasalanan. Kinikilala ko ang kapangyarihan na yung dugo na naglinis na ng aking mga kasalanan. Salamat po sa iyo, Panginoon. Amen. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.